Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan ito na iniibig ko ang Ama. Tayo na, lumakad na tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay kapayapaan. Sa mundong puno ng ingay, ng pressure at problema, isa sa pinaka-hinahanap ng tao ay kapayapaan. Kaya nga ginagawa natin ang lahat. Nagtatrabaho ng mabuti, naghahanap ng seguridad, bumubuo ng relasyon, umaasang makakamit natin ang katahimikan ng ating puso. Pero bakit kahit anong gawin natin, may mga gabi pa rin na hindi tayo mapalagay? Bakit kahit okay naman ang lahat sa labas, magulo pa rin sa ating kalooban? Naranasan mo na bang magkaroon ng lahat ng kailangan mo pero wala ka pa rin kapayapaan sa iyong puso at isipan? Mga kapatid, sa Ebanghelyo, sa araw na ito ayon kay San Juan, sinabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi tulad ng ibinibigay ng mundo. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong mensahe. Kapayapaan. Meron ka ba nito? Paano ba makakamit ang tunay na kapayapaan? Mga kapatid, ang kapayapaan na iniaalok ni Jesus ay kakaiba. Hindi ito tulad ng kapayapaan na ibinibigay o iniaalok ng sanlibutan. Ang kapayapaan ng mundo ay nakadepende sa sitwasyon. Kung walang problema, may kapayapaan. Kapag may gulo, nawawala yung kapayapaan. Pero ang kapayapaan ni Kristo ay hindi nakasalalay sa sitwasyon. Ito'y nakaugat sa relasyon. Kaya sinabi niya, huwag mabalisa ang inyong puso at huwag kayong matakot. Hindi dahil mawawala ang lahat ng problema, kundi dahil may presensya siya sa gitna nito. Ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng bagyo, kundi presensya ng Diyos sa gitna ng bagyo. Hindi kawalan ng problema, kundi yung presensya niya sa gitna ng mga problema natin. At bakit may kapayapaan si Jesus? Dahil alam niya ang kanyang pinanggalingan at patutunguhan. Siya'y mula sa Ama at siya ay magbabalik sa Ama. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay nanggagaling sa pagtitiwala sa plano ng Diyos. Minsan kasi nawawala ang kapayapaan natin dahil gusto nating kontrolin ang lahat ng bagay sa buhay natin, lahat ng sitwasyon. Gusto nating sigurado ang lahat, gusto nating alam natin kung ano ang mga mangyayari. Pero ang paanyaya ni Jesus ay kakaiba. Magtiwala ka. Ito yung sikreto. Ito yung napakalakas na mensahe niya. Kaya nga ang pinakamalalim na katotohanan, hindi mo makukuha ang kapayapaan sa pag-aayos ng lahat ng problema. Makukuha mo ito sa pagsuko ng lahat sa kamay ng Diyos. Minsan kasi iniisip natin, kapag naayos ko ito, magiging payapa na ako. Kapag nawala na ang problema, magiging okay na ako. Diba ganyan tayo mag-isip? Pero ang totoo, kahit mawala ang isang problema, may darating pa rin. Halos walang ubos, patong-patong, sunod-sunod.
Kaya ang tanong ay hindi paano ko ayusin yung lahat, kundi kanino ko ipinagkakatiwala, isinusuko ang lahat ng ito. Dahil ang kapayapaan ay hindi bunga ng kontrol. Ito'y bunga ng pagtitiwala. At kapag natutunan natin na ipagkatiwala ang buhay natin sa Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan kahit hindi pa malinaw ang lahat-lahat sa buhay natin. Mga kapatid, ngayong nasa panahon pa rin po tayo ng Pasko, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, inaanyayahan tayo ni Jesus na tanggapin yung kanyang kapayapaan. Ito isang napakahalagang regalo. Bitawan natin yung labis na pag-aalala. Bitawan natin yung takot. Bitawan natin yung kagustuhan ng kontrol. Pagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay. At sa panalangin, ibigay natin ang ating alalahanin. Sa katahimikan, hayaan natin kausapin niya tayo. Sa ating pananampalataya, magtiwala tayo sa Kanyang mga plano sa atin. At araw-araw, ipaalala natin sa sarili na may kapayapaan sa atin dahil kasama natin ang Diyos. Kaya nga pagnilayan natin mga kapatid, ano yung mga bagay na nag-aalis ng kapayapaan sa ating puso? At paano tayo tinatawag ni Jesus na magtiwala sa Kanya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Sa gitna ng aming mga alalahanin at takot, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Punuin mo ang aming puso ng iyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Gabayan mo kami upang mamuhay ng may pananampalataya at katahimikan ng puso. Amen. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.